Napanood nyo na ba mga bossing yung nangyaring aksidente nung nakaraan sa isang railroad mga boss kung saan isang motorcycle na I think dalawa yung sakay niya na nabangga ng tren. Ang dahilan mga boss noon is hindi pinansin nung motorcycle rider yung senyas ng mga enforcer and nagtuloy-tuloy pa rin siya, okay? So, ito mga boss, sa mga hindi nakakapanood, ito, panoorin nyo muna, okay? So, dyan sa video mga boss, makikita nyo na medyo mahaba-haba pa yung video and malayo pa lang siguro yung tren is sumisenyas na yung mga enforcer na tumigil muna yung mga sasakyan. Siguro, sa video kasi hindi makita kung meron bang enough na signages eh. Okay? So, sa mga railroads kasi di ba may mga signages yan. Okay? Tapos, ang nakita ko lang, meron isang letter X mark dyan sa may bandang ano. Okay? Yun lang yung nakita ko na sign. Pero, hindi ko pa alam kung nakadaan na ba ako sa lugar na yan or talagang walang signage ng railroad dyan. Pero, kita nyo naman mga boss, diba, sa video. Kasi ako, hindi naman bago sa akin ng railroads eh. So, maraming beses na ako naka-encounter ng mga tumatawid na tren na ganyan. So, especially sa mga railroads talaga na crossing, busina sila ng busina eh, okay? Pinapatunog yung busina nila kasi nga, para i-aware yung mga tao na may dadaang tren, okay? So, sa video, dinig din naman sa video na talagang may bumubusinang tren, tapos pinahihinto pa ng mga enforcer. Ang hindi ko lang magets, tuloy-tuloy yung pagdaan ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy. Okay? Tapos, ayun na nga. Meron na nga pong nabangga. Dahil lang sa pagsimpleng pag-disregard sa enforcer. Actually, mga bossing, ang hindi ko magets sa iba, parang masyado nilang, yung sa sobrang pagmamadali nila, hindi na nila naiisip na posibleng ikapahamak nila yung mangyayari. Okay? So, mga boss, para sa akin hindi sulit ang pagmamadali. Kagaya niya mga boss, yung impact na ganun na nangyari sa motorcycle niya, ang laki nun. For sure, durug-durug yun. Pangalawa, yung mismong sakay, mga boss. Yung mismong sakay, hindi ko alam kung ano nangyari doon sa mismong sakay. Kung meron pong nakakaalam kung ano nangyari doon sa mismong na-aksidenteng nakamotor, paki-comment naman po sa baba kung ano nangyari. Pero paalala lang natin mga boss, nandun na tayo na minsan kulang sa precautions, minsan kulang sa signages. Pero ano naman mga boss, doble, kaya kasi sinasabing doble ingat. Kumbaga, makiramdam ka sa paligid mo. Napakalakas ng busina ng tren mga boss. Napakalakas niyan. Kahit gabi bumubusina yan mga yan, kahit tulog kayo bubusina yan mga boss. Kasi yun yung precautions nila na may tatawid na tren. So imposibleng hindi yan narinig ng motor. Tapos ang nakakalungkot pa doon mga boss, marami sa comment section doon sa mismong original video. Nagbasa-basa ako na medyo nasisi pa yung tren, nasisi pa yung mga enforcers, nasisi pa yung kakulangan ng signages. Oo, nandun na tayo. May mga lapses, may mga pagkukulang. Pero mga boss, kapag ikaw ang driver, ano man yung mangyari sa'yo habang bumabiyahe ka, ikaw pa rin ang may pananagutan doon kasi ikaw ang may hawak ng manibela. Karamihan sa mga motorcycle owners, hindi ko naman nilalahat kasi may motor din ako. Baka sabihin ng ibang yabang naman ito, hindi mo kasi alam yung mga feeling ng mga riders. Hello, nagbumotor po ako bago po ako nagkaroon ng sasakyan. So, yung ibang mga motorcycle owners kasi walang preno. Meron silang busina lang, pero wala silang preno. Alam niyo na yung ibig ko sabihin. Yung pwede naman silang huminto, pero hindi sila hihinto. Ang gagawin nila, bubusina lang sila. So, wag pong ganon mga bossing. Ang sa akin lang mga boss, unahin nyo yung safety ninyo. Huwag nating isisi sa gobyerno or sa local government yung kakulangan. Yes, nandun na yon, pero tayo po yung mag-adjust. Mas importante pa rin mga boss yung safety nyo. Kahit na masisi nyo dyan yung gobyerno, kayo naman yung nasiraan ng motor, kayo naman yung na-aksidente, kayo yung napilayan or na namatay pa, which is worse, diba? So, nakakalungkot mga boss.